Excited ba kayo kumita ng mga 40,000 as virtual assistant? Walang biro yun. Papaliwanag namin sa iyo kung bakit. Hindi kayo excited? Bakit kayo nandito? Excited, syempre. Yun. May mga naririnig ba kayo na na chismis sa mga virtual assistant na malaki sahod? Nakakapagpagawa ng bahay. Totoo 'yan. Kasi nga sa bahay ka lang, walang commute, tapos diretso yung pera mula sa client. Ganun lang naman kasimple. Totoo 'yan. Ano pa? Ano pang meron sa virtual assistant? Work-life balance. Work-life balance. Kasi bakit? Normally, maraming oras para sa pamilya. Ganun lang naman. As a virtual assistant, you'll be working directly for a client, foreigners like Americans, Australian. Kaya mas malaki yung sahod kumpara sa call center. At sa government din, di ba? Regarding sa real estate, anong kaibahan niya sa ibang lead gen? Marami siyang pagkakaiba. Ang pinakamasabi ko, siya yung pinakamalaki. At pinakamalaking pay, pinakamalaki na career growth, at pinakamadali. Madali, sagutin ko yung tanong ko kasi bakit? Magbabasa lang tayo rito. Kung may call center experience kayo, yung com skills nyo, sobrang dali na sa natabaho na to. Yung mga certified trainees namin, kumikita na sila mga 40,000 and up. So yeah, we really appreciate your time being here. So our business is Venture LLC. So our training campaign is Real Virtual Assistant. So the reason behind na bakit kami nagpapa-orientation kasi para we would like to provide equal opportunity of this information, okay? May motivation kayo bakit kayo nandito. Number one dyan, unang-una, higher compensation, which is true naman as a virtual assistant. I'll explain later. At the same time, work-life balance kasi nasa bahay ka lang at maraming oras pagkatapos nito. Okay? So our objective of this orientation, we would like to inform you, everyone, our training campaign is for training to employment. Hindi kami nagbibigay ng information na hindi nyo magagamit sa trabaho. If you'll be interested to move forward, ang mangyayari, kung ano po yung madidiscuss natin, yun na po yung mismo magiging trabaho nyo. Okay? So the idea is what is virtual assistant, lead generation, scope and limitation. Okay? Payment, testimonials, others. So umpisahan ko na sabihin na yung limitation po, hindi po nagbebenta ang mga real estate lead generation, virtual assistant. Okay? Baka sabihin nyo magbebenta, hindi po tayo magbebenta. Kung narinig nyo po yung appointment set or cold calling, so yun po yun, okay? At hindi po to paguran kasi una-una, pangungunahan ko na kayo, hindi po to inbound. Pwede po kayo magpahinga kasi outbound po ito. At ang idea po rito, hindi po kayo babayaran ng per call. The productivity itself, ano po siya, solid appointments. May idea kayo sa solid appointments? Wala pa? Okay. Wala pa. Okay, sige. Move forward. Okay. So bakit kami nandito? Hindi kami nandito para lang sa business, okay? Nandito kami bakit? Kasi galing na kami doon sa pinanggalingan nyo siguro. I'll explain my background later. So basahin ko na lang So our vision, okay, Filipino kami, Filipino-owned company. So for Filipinos to secure international standard employment, working as a virtual assistant that provides above industry compensation, thus enhance their economic standard of living in their respective families. And our mission, okay, gusto namin makatulong. Okay, kung interesado kayo, gusto namin makatulong para naman at least kung ano man yung nararanasan namin, maranasan nyo. Okay? So it's actually our mission to provide quality and world-class virtual assistant training services. Bakit po world-class? Kasi po nagtratrabaho po kami diretso sa mga foreign clients. So training objective, again. Ito lang po yung masabi namin. Our training is, the objective is training to employment. Kapag natapos nyo po yung training campaign namin, lahat po ng matututunan natin sa training na to, yun na po mismo yung trabaho natin. Okay? At ang issue po namin dito, karamihan po ng mga call center, kahit magaling ang com skills, hindi po natatanggap as virtual assistant. Bakit? Kasi po kung magtatrabaho po kayo sa diretso na client, hindi po sila mag-hire, magka-training na sobrang tagal. Okay? At the same time, yung mga agencies po kailangan po at least parang 'di ba pag nag-apply ka ng call center, at least 6 months experience para pong ganun. Dito sa virtual assistant, the agencies kahit ng Filipino or foreign, they prefer na may idea na sa virtual assistant. Nababasa niyo po yung post namin sa Facebook, ito po yung normally in general sense pagkakaiba. Yung virtual assistant provides professional services,
Sa BPO, it's more on customer and technical services. Ang pagkakaiba sa BA tsaka sa BPO, sa BPO po, ang tawag po sa atin ay call center agents, okay? We are representation of the call center companies. Pero po sa virtual assistant, most of the time, you will be representing a business owners. I actually worked for a client for 3 years. Sobra po ang dami ng incentives and you could work with multiple clients sa call center, hindi. Okay? So permanent work from home, wala po tayong pag-uusapan dyan. So dollar hourly rate, so it ranges from 30,000 beginner, 70,000, that's a reality. I'll explain to you later. Tapos po, work-life balance, pag gusto po namin mag-leave, family issues, concerns, pinapayagan po kami at binabayaran po yun. Again, kasi po, we are representing the business of the clients. At kung wala po kami, hindi po magpo-pursue o hindi magpa-prosper yung business nila. Okay? So clients, sino po yung magiging kliyente nyo rito? Clients are small businesses, owners that take care of their virtual assistants. At yun po, wala po ritong QA, walang zero tolerance policy. Pwede nyo pong... So yun po yung mga clients ko. Yan. So nagbibiroan na lang kami. So as a virtual assistant, you'll build relationship kasi. Sa call center, may mga promoter, okay, thank you, ganun. Pero hindi, ito. Sa kanila kasi, binibigyan mo ng value or ng attention yung business nila. At the same time, it's a mutual benefits, okay? Pares lang naman siya. Ganyan po karami. Pero mas maigpit po yung mga Black American. Masyado silang medyo maigpit ng konti. Yan. American, Australian, Vietnamese, ito po, Canadian, okay? So sa mga single dito, baka dito na po matagpuan yung forever nyo. Okay, ito po, and I'm actually working for half American, half Chinese. Ito po yung career growth na sinasabi. As a first-time virtual assistant, sasahuran po kayo ng mga $3 to $5. Pero if you'll be working for an investor, sila po yung bumibili na mismo ng bahay or ng property, it starts from $7. Magkano pa yung $7 per month? May idea kayo? Idea kayo? $7 times sa isang work week, sa isang linggo ilan? 40 hours, tama? Tama? So $7 times 40, 280 per week, tama? Tama po ba? Tama, no? Okay. Times 4. Times 4 para saan? 4 na linggo sa isang buwan, tama? 4 weeks. Okay. That's 1,120. Times na lang natin sa 50. So sahod nyo po ay 56,000. Yan po yan. Binibigay po talaga yan. So this will be for investors. So 6 months, apply kayo as a virtual assistant for basic real estate agents. Pero after 6 months, diretso na agad kayo. Madali lang matutunan yung trabaho. Paulit-ulit lang po ang trabaho.